Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Sa bintana na yan sa una. Water cannon, sana po dyan. Pusog na sa balita. Dito sa Balitang Hali. Mga kapuso, mag-ingat at maging alisto po ngayong may masamang panahon. Sa mga sandaling ito, patuloy na tinatawid ng bagyong Maymay ang Northern Luzon, sabi ng Pag-asa. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Babuyan Islands, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, buong Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern at central portions ng Aurora. Asahan sa mga nasabing lugar ang malalakas na ulan na may pabugso-bugsong hangin sa mga susunod na oras. Masamang panahon ang nararanasan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon matapos maglandfall ang bagyong Maymay sa Ilocos Sur kaninang madaling araw. Sa Baguio City, hindi nadaanan ang Baguio Bawang Road dahil sa bahang dulot ng magdamag at pabugso-bugsong pag-ulan. Humupa na ngayon ang baha at passable na po yan ngayon. May ilang puno at poste rin ang natumba at may mga naputol na linya ng kuryente na nagdudulot ng brownout. Sa La Trinidad, Benguet, gumuho ang lupa sa paanan ng bundok malapit sa Lamtang Elementary School sa Barangay Pugis. Humarang ang mga bato at puno sa bukana ng eskwelahan. Napinsala po niyan ang daanan papasok sa paaralan. Nagsagawa na riyan ng clearing operations. Samantala, may mga bumabagsak pa ring bato at debris sa bahagi ng Camp 2 Cannon Road sa bayan naman ng Tuba. Mahigpit namang binabantayan ang ilang ilog sa Quirino, Ilocos Sur sa gitna ng pananalasa ng bagyong Maymay. Sa Santa Ilocos Sur, inilikas na ang mga nakatira sa coastal area sa barangay Tabucolan. Kaninang madaling araw nang bayuhin ang lugar ng malakas na hangin at ulan. Isinara sa mga motorista ang Tabuan Road sa Bagao, Cagayan matapos gumuho ang isang bahagi nito. Bumigay na kasi ang mga sandbag na pansamantalang inilagay sa dati ng nasirang parte ng tulay. Isinisisi sa malakas na ulan ang pagguho. Mahigit 60 pamilya na sa Ilocos Sur ang inilikas dahil sa pananalasa ng bagyong Maymay. At live mula sa Santa Catalina, may ulat on the spot si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine? Connie, sa mga oras nga na ito ay ramdam pa rin ang epekto ng bagyong Maymay sa probinsya ng Ilocos Sur. Nakakaranas pa rin ng pag-uulan sa ilang lugar sa probinsya. Malakas at mataas pa rin ang alon sa baybayin. Ngayong umaga ay ongoing ang clearing operation na isinasagawa ng iba't ibang mga LGU. Sa monitoring ng PDRRMO, nasa 67 na pamilya ang nasa mga evacuation center. Sa pag-ikot ng otoridad, wala namang naitalang pinsala matapos maglandfall ang bagyong Maymay kaninang madaling araw sa bayan ng Magsingal. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-uulan ay pinag-iingat pa rin ng PDRRMO at maging iba't ibang LGUs ang mga residente sa posibilidad ng pagbaha. Connie? Yes, Jasmine, may posibilidad bang madagdagan pa yung bilang ng mga ililikas? Sa ating pakikipag-ugnayan, Connie, sa iba't ibang mga LGUs and even sa PDRRMO, wala naman daw possibility madagdagan pa yung mga evacuees sa mga evacuation centers. Sa katunayan, mamayang hapon ay possible daw na makauwi na rin yung mga evacuee dahil ang pinapangambahan lamang nila ay yung malakas na hanging dala ng bagyong Maymay at dahil sa wala naman ng masyadong hangin ay posibleng makauwi na rin daw yung mga evacuee sa kanilang mga bahay, Connie. Pero kamusta yung mga kalsada? May mga passable ba o impassable na mga daan dahil sa baha o kaya landslide? Sa mga nadaanan natin, Connie, na mga daan mula doon sa may Candon City hanggang dito nga sa may Santa Catalina, possible naman ang lahat ng mga major roads na ating dinaanan. At sa ating pakikipag-ugnayan sa PDRRMO, lahat naman ng kakalsadahan sa probinsya ng Ilocos Sur ay pwedeng madaanan ng mga motorista, Connie. Maraming salamat at ingat kayo dyan. Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Dito naman po sa Metro Manila, magdamag naranasan ang pag-ulan na dulot ng hanging habagat na pinalalakas pa rin ng bagyong Maymay.
Sa Maynila, katamtaman hanggang malakas na ulan ang naranasan kaninang madaling araw. Nakaranas din ng pabugso-bugsong ulan sa ilang bahagi ng Marikina. Habang sa Malabon, nakabantay ang lokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng masamang panahon. Inihanda nila ang rescue boat at ilang equipment na gagamitin nila sakaling may emergency. Ayon sa MMDA, suspendido ang number coding scheme ngayong Huwebes dahil sa masamang panahon. Dahil sa bagyong Maymay at Habagat, sinuspindi ng Malacanang ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa mga opisina ng gobyerno sa ilang bahagi ng bansa ngayon pong araw. Kasama po riyan ang National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Abra, Zambales, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Gayon din ang Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Ayon sa Malacanang, nasa pagpapasya na ng pamunuan ng mga pribadong kumpanya at opisina kung magsususpindi rin sila ng pasok. Wala rin pong pasok ngayong Huwebes ang Senado at Kamara. Gayon din ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa Etxague, Isabela at sa Bagao, Cagayan. Preschool hanggang high school naman ang walang pasok sa Ilagan, Isabela. Sa Tugigaraw, Cagayan, shift muna sa alternative learning modality ang klase ng kinder hanggang grade 12 sa public at private schools doon. Kabilang po dyan ang alternative learning system. Ayon sa LGU, hanggang alas 12 ng tanghali, suspendido ang in-person classes sa kolehiyo ngayong araw. Antabay lamang po dito sa Balitang Hani para sa iba pang anunsyo ng class at work suspensions. Nasa bahagi na ng Tanudan, Kalinga ang bagyong Maymay. Humina po ito bilang tropical depression. Taglay po ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour. Ngayong alas 11 ng umaga, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa southern portion ng Babuyan Islands, buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, buong Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at sa northern at central portions ng Aurora. Base sa latest forecast, magpapatuloy ang paghina ng bagyo habang tinatawid ang northern Luzon. Mamayang hapon o gabi, posibleng maging low pressure area ito hanggang sa malusaw o unti-unting aanib sa Typhoon Dolphin, ang binabantayang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa Pag-asa, nananatiling mababa ang tsansa ng Typhoon Dolphin na pumasok sa PAR. Pero sa mga susunod na araw, hahatakin po nito at palalakasin ang habagat na siyang magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Sugatan ng isang taxi driver matapos saksakin ng nasagi niyang lalaki sa Quezon City. Arestado ang suspect na aminado sa pananaksak. Balitang hatid ni James Agustin. Inaresto ng mga pulis ang 45 anyos na lalaki matapos saksakin ng isang taxi driver sa barangay ng Kaisang Nayo, Novaliches, Quezon City. Base sa investigasyon ng Novaliches Police, naglalakad ng sospek hawak ang ipapagawa niyang bisikleta nang masagi siya ng taxi. Bahagya raw nakainom ang sospek. Ang ginawa ng taxi driver natin, tumigil para i-check kung nasaktan po ba itong naglalakad na ito. Nung malapitan na po itong ating taxi driver, bigla po niyang sinaksak ng 2 beses. Nakakuha sa sospek ang ginamit na screwdriver. Sugatan ng 27 anyos sa taxi driver. Yung biktima naman po natin okay na, nakalabas na po ng ospital. May 2 tama po siya sa bandang kilikili. Ang sospek na magang isang daliri sa kanang kamay at nagagalo sa kanyang tuhod. Aminado siya sa nagawang krimen. Sabi ko sa kanya, dapat tinulungan mo naman ako. Hindi po sa bumaba ang sasakyan at bagkos dapat tulungan niya ako para iakayin pagilid. Kinabig po niya yung manubilat niya pa kaliwa. So, ibig sabihin, tatakasan niya ako. So, nag-init yung ulo ko, nadala-dala ko yung flies sa screwdriver na ano ko siya, na saksa ko po siya. Sinampa ng sospek ng reklamong frustrated homicide. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Dahil nga sa masamang panahon, kanselado rin po ang ilang biyahe sa ilang pantalan sa bansa. Ayon sa Philippine Ports Authority, as of 8 a.m., kanselado ang biyaheng Semirara, Kaluya, Libertad sa San Jose Port sa Occidental Mindoro.
Epektibo naman ang no-sale policy sa Port of Lubang. Suspendido rin po ang ilang biyaheng Puerto Galera, Batangas. Gayon din ang biyahe mula sa Bohol na Getafe, Cordova, Cebu. At sa Hagna, Balbagon, Camiguin. May mga barkong wala rin pong biyahe sa Palawan at sa Western Leyte at Biliran. Thursday latest, comeback is real sa GMA Afternoon Prime series na Born to Shine sa pagbabalik ng P-pop group na BGYO. Matapos ang kanilang unang appearance, excited muling maka-eksena ni Jello, JL, Nate, Mickey at Akira ang cast members ng serye. Very happy raw silang makabalik at malaman ang mga susunod pang mangyayari sa Born to Shine. Kasabay naman ng pagbabalik nila sa serye, may new career move din si Jenny, played by Zephanie. Mula kasi sa pagiging miyembro ng grupong Yumi, magbabalik solo artist na si Jenny. Kaya ang tanong, may role kaya ang pagbabalik serye ng BGYO sa career move ni Jenny? O may unfinished business sa grupong Yumi? Abangan yan sa Born to Shine 2:30 p.m. Mondays to Saturdays sa GMA Afternoon Prime. Naniwala po ako na marami pang pwedeng bumalik, and yun nga, isa na sila sa mga bumalik ang BGYO, at marami pang exciting na scenes ang dapat abangan. Sa testimonya ni dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil, tinukoy niya bilang accountable officer si Vice President Sara Duterte sa questionableng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. Malayo rin daw sa standard practice ang ginawa ng OVP sa liquidation dahil hindi sila nagsumitin ni isang official receipt. Balitang hatid ni Sandra Aguinaldo. Sa karanasan ng State Auditor na si Roderick Wamil, ngayon lang daw niya naranasan na puro acknowledgement receipt ang isinumite ng isang ahensya sa pag-liquidate ng confidential funds. Anya, walang isinumite ang Office of the Vice President ni isang official receipt na galing mismo sa pinagbilhan ng bagay. So, sa experience mo dun sa December 21 to 31, masasabi mo bang standard practice yan ng iba pang mga ahensyang iyong na-audit? Hindi ko po siya masasabing in standard practice since ito po yung kauna-unahang beses na puro AR po yung sinamit sa amin. So, first time sa iyong 10 years na puro AR lang at walang sales invoice at walang official receipt? Opo, at ganun po kadaming AR kaagad yung sinamit. Ang OVP lang din ang naranasan ni Wamil na tumangging tanggapin ang unang audit observation memo na naglalaman ng mga paglabag sa liquidation rules. Alam nyo ba kung ba't hindi tinanggap? Dahil walang authorization? Tama ba yun? Yes po, wala daw po mag-i-receive. Ganyan ba dapat? Ganyan ba ang kalakaran pagka ang isang ahensya ng pamahalaan ay binigyan niyo ng AOM? Nangyayari ba yan na hindi tinatanggap ng ahensya? Yan po yung first time na nangyari po, Your Honor. So, that's unusual. Yes po, that's unusual po. Okay. Lumabas din sa pagdinig na may notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, pinababalik na ng COA sa OVP ang mahigit 73 million pesos na pera ng gobyerno dahil sa kabiguan umano na makapagpakita ng katibayan sa pinagkagastusan ng confidential fund nito. Ang kasunod na noon, ayon kay Wamil, pwede nang magsampa ng kaso sa ombudsman. Pero ilang senador ang nagtanong, matuturing ba raw na pinal ito o pwede pang ayusin ng bise sa pamamagitan ng pagpapakita ng katibayan gaya ng mga resibo o questionin ang desisyon ng COA sa Supreme Court. Kailan nagiging final yung mga yan? Failure to liquidate. Yung finding na failure to liquidate. Kapag nag-appeal po and then nagkaroon po ng resolution si Commission Proper at nagkaroon po ng final decision. If it is appealed to the Supreme Court under whatever relevant rule, 45 or 65, as a lawyer, does that make the decision of the COA final, or does that mean it's not yet final until unless ruled upon by the court with finality? Kapag naging final na po, on the level pa lang po ng COA, ay dapat na po siyang bayaran. Even if there is a pending petition with the Supreme Court, hindi po
siya may stay unless may TRO po. Unless nga may TRO. Yes po, Your Honor. Tinanong din si Wamil, may pananagutan ba si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng kanyang mga tanggapan na maliquidate ng maayos ang pondo? Ang tanong dito, sino ang accountable officer dito sa sitwasyon na to? Kasi ang liwaliwanag na hindi naman si Vice President ang payee. Hindi naman sinasabi na nasa kanya yung pera. Ang liwanag sa inyong joint circular that the special disbursing officer is the one who was designated by the head of agency to have custody, di ba? And in the case of the OVP, si Acosta yon. In the case of DepEd, hindi ba si Fajarda yon? That is not entirely correct po, Your Honor. Because under the joint circular, it shall be the responsibility of the head of the agency first to approve yung cash advance. Pangalawa, to Oo oversee yung agency-wide utilization. Pangatlo, to ensure compliance with the joint Unresponsive circular. po. And also po, inattest din po ni OBP yung Unresponsive po. Binalikan din ni Senadora Amy Marcos ang sinabi ni Wamil na batay sa panuntunan kung hindi maliquidate ang pondo ng gobyerno, may presumption o pinagpapalagay na nagamit ang pera sa personal na bagay. Was there a finding na ginamit sa pansarili yung mga confidential funds ng OVP? that is a presumption po. Pero actually. hindi sinabi. Sa madaling sabi, Pero dahil wala presumption talagang po siya, hindi po siya kailangan sabihin, Your Honor. Naintindihan ko, pero wala doon. Is there a COA finding na ninakaw ang confidential funds doon sa various AOMs and notice? Meron bang sinasabi doon na ninakaw? It was stolen? There is a prima facie evidence na nagamit po siya for personal use or benefit under the joint circular. Giit ni Wamil, responsable ang pinuno ng ahensya ng gobyerno sa pagtiyak na nagamit ng tama ang pondo ng opisina niya. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Sorry po, Your Honor. But hindi po ako pwedeng mag-answer categorically since yun nga po yung provision. But it's categorical. Na yes or Why don't either you go yes back or to your either joint no circular? Po. Yo po. Kapag sinabi po kasing Doon categorical, sa it's either yes definition, po ang or... liwaliwanag, SDO kapag na-designate ng head of office, di ba? But hindi po kasi doon na nalilimit lang yung term na accountable officer kasi may other provisions na applicable pa din po. May kaugnayan din dito ang pagtatanong ni Senator Judge Risa Ontiveros. Sa Government Accounting Code, sino po ang mga opisyal na tinuturing na accountable officers? Under the Government Accounting Code, yung disbursing officer, yung accountant, yung treasurer, yung project officer, and the head of the agency po. At tama po ba na under this law, sa sections 101 at lalo na 102, ang head of agency ay primarily at immediately responsible para sa pondo sa kanyang ahensya? Yes po. Ayon kay Attorney Soledad de Riquito Mawis, din ng College of Law ng Lyceum of the Philippines University, dahil si Vice President Duterte ang pumirma ng mga disbursement voucher, may command responsibility siya at dapat alam niya kung paano ginastos ang pondo. Ang nakasakdal ho dito ay si Vice President, hindi ho yung mga ibang tao. Yung liability na ho ng ibang tao, sa korte na ho siguro yan kung may ifa-file na kaso. I think command responsibility alone. Dapat inauthorize kung tao tanggapin, dapat alam mo rin kung paano ginasta. Kasi meron yung mga pinirmahan niya, yung mga pinapakita like the disbursement voucher, Yes, yeah. tapos yung mga certifying that the physical and financial plan. Yes. So she's in a position therefore, and kasi siya nag-sign ng disbursement voucher, she therefore must be in a position to justify that the disbursement, was made in accordance with a legitimate purpose. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA News. Patuloy po naming ihahatid ang mga pinakahuling pangyayari sa The Vice President on Trial. Umaga po yan tuwing Lunes hanggang Miyerkules sa live stream. May bagong time slot din sa GTV simula 9:45 ng umaga. Mainit na balita, ongoing po ang search and rescue operations ngayon sa La Trinidad, Benguet matapos magka-landslide sa Shilan Road sa Barangay Shilan.
Ayon sa La Trinidad Police, isa na ang nailigtas, 2 po ang hinahanap pa. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa updates ng balitang ito. Sa iba pang balita, natangayan ng service firearm ang isang security guard sa Tondo, Maynila. Ang dahilan, nakaidlip po Balitang hatid ni Jomer Apresto. Sa pool sa CCTV ang lalaking yan na lumusot sa harang para makaakyat sa saradong gusali sa Tondo, Maynila pasado alas 5 ng umaga kahapon. Sa isa pang anggulo, may kita siyang dahan-dahang kumikilos habang sumisilip sa kalsada. Maya-maya, isang bagay ang kanyang dinukot at mabilis na tumakbo palayo. Agad namang sumunod ang isang lalaki na gwardya pala ng establishmento. Ayon sa pulisya, ang bagay na dinukot ng lalaki, service firearm ng gwardya na hindi umano nakalagay sa holster at nakasukbit lang sa kanyang bewang. Hindi na raw itinuloy ng gwardya ang paghabol sa lalaki sa pangambang magamit mismo sa kanya ang baril na dinukot ng lalaki. Lumabas naman sa investigasyon ng mga otoridad na nakaidlip noon ang biktimang gwardya habang nanonood ng video sa kanyang cellphone. Kasi 7 to 7 yung duty niya. Pag umuwi siya sa umaga, nag-aalaga pa siya ng anak niya. Pag nag-duty pa siya sa gabi, medyo pagod siya. May person of interest na ang pulisya. Talagang yun ang yun ang gawain niya, yung magnakaw. Inaano natin dito yung makuha natin, especially yung firearm kasi mahirap nun baka magamit pa sa illegal na aktibidad yung baril na nakuha. Sinubukan namin hinga ng pahayag ang pamunuan ng establishmento pero gwardya lang ang humarap sa amin. Tumanggi siyang magsalita sa kamera pero sa kwento niya, kabady niya ang nanakawan ng baril. Saktong nag-iikot daw siya sa loob ng kanilang gusali nang maganap ang insidente. Patuloy ang investigasyon ng pulisya para matunton ang nagnakaw ng baril ng gwardya na mahaharap sa reklamong theft. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA News. Heto na ang mababilis na balita. Patay ang isang magkapatid matapos mabagsakan ng tipak ng bato sa Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal kahapon. Ayon sa lokal na pamahalaan, hinikayat na nila noon ang mga residente na linisin ang danger zone pero may mga nanatili pa rin sa lugar. Patuloy ang paalala nila na nananatiling mataas ang banta ng landslide ngayong tuloy-tuloy ang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagdudulot ng pag-ulan sa Rizal. Arestado ang isang lalaki sa Malabon dahil sa ilang beses na panggagahasa umano sa 3 menor de edad na anak ng kan-live-in partner. Base sa investigasyon, nangyari ang krimen habang nagbabakasyon ang mga biktima sa bahay ng kanilang nanay. Tumagal daw ang umano'y pang-aabuso ng 2 buwan bago magsumbong ang 7 taong gulang na biktima sa kanilang tatay. Kalaunay, nagsumbong na rin daw ang 2 pa niyang anak na edad 6 at 4. Nasa kustodiya na ng pulisya ang akusado na mahaharap sa 11 counts ng rape through sexual assault at 1 count ng statutory rape. Sinusubukan pa siyang kunan ng pahayag. Nasawi ang isang binatilyo matapos mabagsakan ng basketball stand sa Magalang, Pampanga. Sa investigasyon ng pulisya at salaysay ng kapitan ng Barangay San Isidro, pumasok ang biktima at 2 kapwa menor de edad sa ginagawang covered court doon para maglaro ng basketball. Umakyat po sila sa stand at inalog ang basketball ring. Nakalambitin noon sa ring ang 13 anyos na biktima. Dahil sa bigat at pag-alog, nawalan ng balanse ang stand at tinamaan ang binatilyo. Ayon sa tiyuhin ng biktima, dumaan sa court ang kanyang pamangkin nang makitang may mga naglalaro. Wala raw pabigat sa baba ng stand kaya natumba. Nanawagan siya ng hustisya para sa biktima. Ayon naman sa barangay, hindi pa na ito turn over sa kanila ang court dahil hindi pa tapos yon gawin. Patuloy ang investigasyon. Hulikam sa Balete, Aklan ang pananalisi sa isang classroom. Kasyual na pumasok ang lalaking pungyan sa silid sa Feliciano Elementary School. Maya-maya, payuko, nagmamasid at nagmamadali naman siyang lumabas ng silid-aralan. Nangyari po yan habang nagsasagawa ng flag ceremony ang paaralan. Ang lalaki kawatan umano na tumangay sa mahigit 1,000 pisong cash mula sa wallet ng isang guro. Tukoy na ng pulisya ang suspect na dati raw estudyante ng eskwelahan. Nakipag-ugnayan na raw siya sa pulisya at nangakong ibabalik ang kinuhang pera.
Naghihintay ang mga otoridad kung sasampahan ng reklamo ang suspect. Kahit busy sa showbiz career at upcoming comedy film na Saving Cherry, patuloy ang paghahanda ni Mikey Quintos para sa architecture licensure exam. Kwento ni Mikey sa akin sa coverage ko sa Saving Cherry, after graduation ay hindi muna siya nag-take ng board exam. Gusto niya muna raw magkaroon ng actual experience. Tinulungan siya ng kanyang best friend noong college na isa ng licensed architect ngayon na ma-achieve yan. Determinado rin si Mikey na mag-board exam dahil 10 taon daw ang ginugol niya sa pag-aaral ng architecture. Target daw ni Mikey na mag-board exam next year. And I'm actually in it for experience talaga, more than anything. Para before ako mag-boards, mas may experience ako. Baka sure ako, kung may experience ako, may mga tanong doon na masasagot ko eh. Alam mo yon. Sa iba pang balita, kulang para sa grupong Manibela ang inaprubahang 12 pesos kada litrong fuel discount para sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan. Bagamat malugod daw na tinatanggap ng Transport Group ang panibagong tulong ng pamahalaan, hindi raw ito sapat. Paliwanag ng grupo, maraming beses na hindi nakakakuha ng fuel discount ang mga tsuper dahil karaniwang offline ang sistema sa mga gasolinahan o kaya'y ilang piling gas stations lamang ang kasali sa programa o hindi na ibibigay ang pangakong discount. Dahil dyan, tuloy ang pangangalampag ng Manibela para sa agarang pag-aproba sa dagdag pasahe. Yun daw ang magbibigay ng pangmatagalang tulong sa mga tsuper at kani-kanilang pamilya. Inanunsyo ng Malacanang ang 12 pesos kada litrong fuel discount kahapon at mas malaki po yan kaysa sa kasalukuyang 10 pesos. Ipatutupad yan simula August 15. Update po tayo sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Tuloy pa rin po ang paghahanap sa dalawang nawawala. Ayon sa mga otoridad, gumuho ang lupa sa barangay Shilan dahil sa patuloy na pag-ulan. Inaabisuhan po ang publiko na iwasan ang Shilan Road malapit sa isang eatery para hindi maantala ang inyong pong biyahe. Nauna na pong nailigtas mula sa guho ang isang tao, kani-kanina lamang. Update po tayo sa lagay ng panahon ngayong may bagyong Maymay. Makakausap po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga, Ms. Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Sir Chris, tuluyan na hubang hihina at malulusaw ang bagyong Maymay? Well, inaasahan po natin yan dahil sa mga oras na ito ay tinatawid na itong kalupaan ng Northern Luzon area. At alam naman po natin na yung mga kabundukan dito ay malaking bagay para makadagdag sa posibleng dahan-dahan nitong bagyong si Maymay. Ganun pa man, dapat alerto pa rin yung mga kababayan natin sa nakararaming bahagi ng Northern Luzon dahil nga may nakataas pa rin dyan wind signal, bukod sa malakas na hangin ay yung mga pag-ulan na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa mga areas na malapit po sa gilid ng mga bundok. Okay, nabanggit nyo pakiulit lamang, nasaan na ho ngayon ang bagyong Maymay again? Well, kanina pong alas 10 ng umaga, ito ay nasa may bandang Tanudan, Kalinga, ang location, no? So nasa landmass na po, no? At inaasahan nga natin sa ating forecast track na posibleng ngayong araw ay makatawid na ito ng landmass ng Northern Luzon and possibly maging isang low pressure area na lamang kapag nandito na po sa bahagi ng Philippine Sea, sa kanlurang or silangang bahagi nga ng Northern Luzon area mamayang gabi. Hanggang kailan mananatili sa ilalim po ng tropical wind signal yung mga probinsyang apektado ng bagyong Maymay kaya? Well, ang nakikita mo natin possibly ngayong araw ay meron pang wind signal number 1, pero baka mamayang hapon ay dahan-dahan pong mabawasan at mamayang gabi ay tuluyan ng mawala. Kasi ngayon nakikita natin ang posibilidad na tuluyang paghina nitong bagyong si Maymay habang tumatawid ng kalupaan ng Northern Luzon. Okay, what about yung habagat po? Yung effect nito mararamdaman pa rin ho ba at least dito sa NCR at mga kalapit po na mga lugar hanggang weekend? Tama po sila, no? Itong pinag-ibayang habagat dahil sa bagyong si Maymay, inaasahan pa rin na magdudulot nga ng mga pag-ulan dito sa nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area, no? Maging kasama na dyan ang Metro Manila. At bukod pa dyan, yung pinag-usapan natin na bagamat inaasang magtuloy ang hihina ng bagyong si Maymay, posible namang itong bagyong may international name na Dolphin ang magpaibayo ng habagat sa mga susunod na araw. Ngayon parating na weekend, no? So,
Asahan po natin yung mga pag-ulan, lalong-lalo sa kanlurang bahagi nga ng Hilaga at Gitnang Luzon ay posibleng magtuloy-tuloy hanggang ngayon darating na weekend. Kaya ang tabayanan po ng mga kababayan natin, hindi lamang i-update natin sa bagyong si Maymay, kundi maging yung weather advisory natin patungkol sa dalang ulan nitong bagyong Maymay at ang pinag-iba yung habagat sa mga susunod na araw. Okay, ito pong bagyong Dolphin, international name po ito, no? May chance pa rin ho ba itong pumasok sa ating PAR, sir? Well, sa ngayon, maliit na ang tsansa nito talaga na pumasok ng PAR at inaasahan po natin itong kikilos patungo nga dito sa southern island of Japan, then patungo sa southeastern part ng China. Pero yung pagkilos niyang yon over the next 2 to 3 days, very favorable para patuloy na pag-ibayuhin yung habagat. Kaya yung nabanggit ko nga kanina, yung possibility na kahit na totally maging low pressure area na lamang to si Maymay, rin po natin yung posibleng enhance sa bagat. This time around, dahil sa bagyong may international name na Dolphin, ngayon darating po na weekend. Maasahan po natin na ito hong sinasabing paghatak po ng bagyong Dolphin sa habagat ay mas magiging malakas pa ho ba yung mga ulan pa rin natin? Kahit na wala pa rin talagang, sabi nyo nga, mahina, maliit yung posibilidad na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi po natin sinasantabi yung ganyang possibility dahil nga nasa typhoon category ito. Usually, kapag mas malakas ang bagyo, mas malakas ang chance sa magpaibayo ng habagat na pwedeng magdulot ng mas maraming pag-ulan kumpara sa mas mga mahihinang bagyo po. Okay, bukod po kay Maymay, kay Dolphin, meron pa ho ba tayong nakikitang iba pa hong mga weather system? Well, over the next 2 to 3 days, ito lang po yung tatlong ito yung inaasahan nating makaka-apekto sa nakararaming bahagi nga ng Luzon. Pero patuloy po tayong magmo-monitor at magbibigyan update kung magkakaroon ng panibagong senaryo with regards to any other potential weather disturbance sa mga susunod na araw po. Marami pong salamat. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Maraming salamat din po at magandang araw. Sa ibang balita, tinututulan ng Department of Foreign Affairs ang inilabas na bagong implementing rules and regulations ng China kaugnay sa pagkontrol nila sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc. Patuloy naman daw ang pagpapaganda sa ugnayan ng Pilipinas at China sa larangan ng kalakalan sa kabila ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Balitang hatid ni JP Soriano. Inalmahan at kinontra ng Department of Foreign Affairs ang muling paglalabas ng China ng implementing rules and regulations sa Scarborough Shoal o Wangyan daw kung tawagin ng China. Ayon sa mga lumabas na ulat, layunin ng mga regulasyong ipatutupad ng China na lalo pang palakasin ang kontrol nito sa Scarborough Shoal. Kabilang raw dito ang mga routine patrols para agad maimbestigahan at maaksyonan ang mga ituturing ng China na paglabag sa kanilang batas. In the same manner, we reject this declaration issuance of the different agencies from China, and we call on China to refrain from implementing any measures to withdraw their issuances and respect the Philippines' sovereignty. Ang paglalabas ng China ng mga patakaran sa inaangkin nitong Scarborough Shoal, dati na rin tinugunan ng Philippine Embassy sa Beijing. Ayon kay Philippine Ambassador to Beijing sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA News. I think we have addressed this issue. Of course, we oppose unilateral actions like that. And I think that's where we stand. That's where our department's position is. Kasabay nito, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na hindi bababa sa 48 Navy ships ng China ang namataan sa West Philippine Sea. Kabilang dito ang mga barko ng People's Liberation Army o PLA Navy ng China na namonitor sa Ayungin Shoal at Scarborough Shoal. Nakarating na rin sa Department of Foreign Affairs ang mga ulat tungkol sa sinasabing military drills ng China. What we can assure our public is that the AFP, the PCG are continuously monitoring these incidents, and the Philippine government is committed to protect our interests, uphold our sovereignty, sovereign rights, and jurisdiction. Ayon kay Ambassador Flor Cruz, hindi pa nila natatalakay sa Beijing ang tungkol sa mga drill na ito sa West Philippine Sea, partikular sa Bajo de Masinloc. Sa kabila nito, ayon kay Ambassador Flor Cruz, layunin ng New Equilibrium na tinukoy noon ng Pangulo na panindigan ang posisyon ng Pilipinas habang maayos na pinamamahalaan ang mga hindi pagkakaunawaan at ipinagpapatuloy ang kooperasyon sa ibang larangan. We want to create space for diplomacy and dialogue to allow us to pursue other
Philippine national interest. While, again, ang premise, we stand by our principled position. Ang sabi nga ng Pangulo, what is ours, we will not give up. Samantala sa gitna ng mga gusot sa pagitan ng Pilipinas at China, patuloy raw ang pag-usad ng malaking trade relationship ng dalawang bansa. Lalo't isa sa pinakamahalagang ini-export ng Pilipinas sa China ay nickel, isang mineral na kailangan sa paggawa ng batteries at iba pang green technologies. Ang Pilipinas ngayon ang isa sa mga pangunahing supplier ng nickel sa China. Ayon kay Peñaranda, nakikipag-usap din ng Pilipinas sa malalaking kumpanya sa China, hindi lang para bumili ng nickel, kundi para maglagay rin ng processing operation sa Pilipinas. Ongoing yung usapan with some big companies kasi lahat, as you know, everyone is looking for minerals. No? So people are securing that supply. No? So we're working on that. And we also work with related industries na nangangailangan nito. Tinututukan din ng Philippine Embassy sa Beijing ang muling pagdami ng Chinese tourists sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Tourism Office sa Beijing, nakatutulong ang pagsugpo sa mga iligal na pogo na sinusuportahan din ng Chinese government para muling mapalakas ang imahe ng Pilipinas bilang ligtas na destinasyon. Bukod sa Boracay at Bohol, lumalakas din daw ang interes ng Chinese tourists sa Dumaguete, Siquijor at Siargao. Kailangan pa rin nating pagandahin yung connectivity, meaning yung more flights to the Philippines, at saka buksan pa yung airport here. Kasi dalawa lang ang international airports na open to Chinese tourists there, Manila and Cebu. Target ng Tourism Office na maibalik sa loob ng 2 hanggang 3 taon ang dating antas ng Chinese tourist arrivals sa Pilipinas. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA News. Magandang balita hatid ni Alex Ayala. Pasok na po sa round of 32 ng Canadian Open ang Pinoy tennis star. Sa round of 64, nakatapat ni Ayala si Alicia Parks ng Amerika. 6-1 ang unang set pabor kay Alex hanggang makabawi si Parks sa second set. Nakuha naman ni Ayala ang third set para ipanalo ang laro. Sunod na makakalaban ni Ayala sa round of 32 si Katie McNally ng Amerika. Nagpasa ng resolusyon ng Senado na kumikilala kay Pinay tennis star Alex Ayala matapos ang makasaysayang pagkapanalo niya sa Mubadala DC Open. Sa regular session ng Senado kahapon, binigyang pugay ang pagbibigay karangalan ni Ayala sa Pilipinas. Pagsisilbing inspirasyon sa mga atletang Pinoy at bilang kauna-unahang Pinoy na nagkamit ng championship title sa Women's Tennis Association. Naipasa ang Senate Resolution No. 554 sa pamamagitan ng unanimous votes. Sa iba pang balita, isang jeep na nawalan umano ng preno ang nagdulot ng karambola sa Marcos Highway sa Antipolo, Rizal. Balitang hatid ni EJ Gomez. Normal ang takbo ng mga sasakyan sa Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City, pasado 1:00 ng hapon nitong Miyerkules, nang biglang lumipat ng linya ang isang jeep at mabilis na bumuntot sa nasa unahang van. Tumama ito sa kaliwang likurang bahagi ng van. Ang jeep nagdire-diretso ng takbo. Sa isa pang CCTV video, kita ang jeep na sumalpok sa mga nakahintong sasakyan sa stoplight. Ang jeep nawalan umano ng preno ayon sa mga otoridad. Habang sila ay naka-stop, bigla silang binunggunong jeep. Ako din sa driver na wala ng preno. Bumangga siya dun sa MPV. Yung MPV naman, tumama naman dun sa tricycle. Then tricycle, tumama naman dun sa van. So, 4 na vehicle ang involved. Respondihan po namin yung driver ng tricycle na yung naipit yung binti niya o paa niya hanggang sa binti. Kasama kasi niyang pamilya niya, tapos yung anak niya ang medyo na yung bata na untog. Walang pahayag sa media ang driver ng tricycle na nagpapagaling sa ospital. Iginiit ng driver na nawala ng preno ang minamaneho niyang jeep. Pumutok po yung sa hose niya, sa preno po. Naisip ko po kanina, kung ibabangga ako sa tao, makakapatay po ako. Kaya ginawa ko, sa mga sasakyan ko na lang po binangga. Pasensya na po, wala pong may kagustuhan nun. Hindi ko po sinasadya, humingi po akong kapatawaran.
Ayon sa pulisya, nagkaareglo ang driver ng jeep at mga driver ng mga nabangga nitong sasakyan. Nangako ang jeepney driver na sasagutin ang pagpapagamot sa mga sugatang biktima, gayon din ang pagpapagawa ng mga nasirang sasakyan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. After magpakilig sa You're My Favorite Song, aabangan naman si Sparkle star Heath Hornales sa GMA Prime. Sunod kasing mapapanood si Heath sa Kapuso action series na Task Force Firewall. Excited si Heath at ready nang sumabak sa maaksyong eksena. Matatandaan na napanood din ng Sparkle actor as guest sa Never Say Die. Saktong araw ang guesting ni Heath sa Task Force Firewall na itinuturing niyang preparation para sa upcoming action series na Hari ng Tondo na pagbibidahan ni Dennis Trillo at Ruru Madrid. Natutuwa po ako na na-experience ko po both, na action tsaka po pakilig, pa-sweet. Ayun, pero ngayon I'm really excited din po dito sa project po na to na magagawa ko na po yung action na gusto ko, kaya ayun, I'm really happy and thankful. At yan ang maiinit na balitang ngayon pong tanghali. Ako si Connie Sison. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.